Welcome back guys, channel namin Altef Travel. Today share ko po ito sa inyong dalawang chemical na to. Ginagamit to sa glass cleaning. So perfect to ngayong tag-ulan. So maganda siyang i-apply. So mangyayari sa video pala na to, una explain ko muna kung ano tong dalawang to, kung anong purpose nila. And then next tuturo ko sa inyo yung application. Tapos yung third, yung further ask questions. So simula ako dito sa stains out. Etong stains out, glass heavy duty stripper. So ginagamit to pantanggal ng mga mancha, watermarks, kung mayroong mga dumi ng ibon, yun, natatanggal nito. So later i-explain ko sa inyo paano siya i-apply. Tapos ito namang glass hydrophobic coating stain guard. Ginagamit naman to after mo tong i-apply. So after mo tong maituyo, after mo tong tanggalin, after ng application, ito naman susunod mong ilalagay. So ang ginagawa naman ito, pag tag-ulan o kaya nabasa ng tubig yung salamin mo, bubuhos lang pababa yung tubig. May maiiwan pa rin guys, hindi 100% tuyo, lahat bumaba yung tubig pag tinamaan yung salamin mo. May maiiwan pa rin pero hindi siya gaya ng compared sa wala kang in-apply na stain guard. Okay? Tapos hindi po ako nagpo-promote ng glass. Hindi po ako promoter ng glass. Hindi po ako binayaran ng glass dito para mai-promote tong dalawa. Pero kasi gusto ko lang i-share sa inyo kasi ito yung ginagamit ko and also effective siya. So yun. So tara, apply natin. Pakita ko sa inyo paano i-apply and then pakita ko sa inyo yung results afterwards. Okay? So unahin natin i-apply itong glass stains out. Meron akong basahan para doon sa glass stains out. Tapos meron ako dalawa pang basahan pampunas. So yung diskarte rito, ito importante dito. Pag-apply mo hindi ka matutuyuan. Kailangan pagkapunas mo, pagkatanggal mo ng mga stains, follow up mo na rin ng pantanggal. So papakita ko sa inyo. Pag nag-apply ka, huwag mo mong kukunin lahat ng salamin. Paunti-unti lang. Parang panel, actually walang panel eh. So, pero paunti-unti lang muna. Kumbaga, etong side lang muna. Pag ganyan. Saka importante rin, hindi malagyan yung pintura. Yan, so tutuyuin ko kagad yan. Tatanggalin ko kagad. Kasi hindi pwedeng matuyuan. Tapos, pupunta ka naman dito sa kabila. So, paunti-unti lang para hindi ka lang matuyuan. Kung malalagyan man yung pintura, huwag mo i-scrub nito or huwag mo ulit-ulitin ng punas kasi baka magasgasan yung clear coat.
medyo lalagyan nyo ng pressure. Tapos bawal matuyo. Tapos patutuyuin nyo na lang siya. So okay na tong side na to. Doon naman sa kabila. So ngayon guys, punta naman tayo sa stain guard. So ito medyo madali i-apply, pero mahirap siya tanggalin. Linisin later. So kanina, dun sa stains out. So siguraduhin nyo lang na malinis pagkatapos nyo i-apply. Ibig sabihin, kung after nyo punasan ng basang-basahan, pagkatanggal nyo ng puti na stain guard, na stains out, pupunasan nyo ulit siya ng isa pang basahan. So yung tuyo naman, para siguradong malinis, tuyo. Okay. So, pagkatapos yan, i-apply natin to, yung stain guard. So pag-apply ng stain guard, para lang siyang liquid na parang alcohol, yung amoy. So ayan. So una pa circular muna. Buong salamin niya lalagyan mo. So yung amoy niya parang alcohol. So ayan, after mag-circular na application, i-straight mo naman. Ang importante ma-cover lahat ng salamin kasi sinusubukan mo ang maging hydrophobic yung salamin mo. So kailangan covered 100%. Pag sa mga dulo dito, okay lang kahit hindi na sumagad. Basta importante makover ito 100%. So madali lang naman siya apply. Okay. So after mong i-apply, ang next mong gagawin, patutuyuin mo to 15 minutes, 15 to 20 minutes. Gahayaan mo lang siyang ganyan. Tapos pagkatapos nun, papakita ko na sa inyo paano tanggalin siya kasi medyo malagkit siya mamaya. So hintayin muna natin matuyo. So okay, na-apply na natin yung stain guard. So ganito na itsura niya. So yung sticker nilagyan ko na rin. Hindi naman kailangan, pero kasi kailangan daanan yung ibang part ng salamin. So ang point ko dito, kung malagyan yung sticker, okay lang. So yung business kasi namin, stickers. So alam ko naman yung ginagawa ko, kaya sinasabi ko sa inyo na kung meron kayong car stickers, okay lang malagyan. So magiging medyo hazy siya. Hintayin mo lang ng 15 minutes para patuyuin, 15 to 20 minutes. So habang hinintay mo siyang patuyuin, mag-apply ka na dun sa ibang part na salamin ng sasakyan. Ako kasi hindi ko nilalagyan yung ng stain guard yung mga side na window. Nilalagyan ko lang windshield saka yung likod.
So yung sa side windows, ang ginagamit ko lang dun yung stains out. So tinatanggal ko lang yung mga watermarks, mancha, mga ganun lang. Pero sa windshield yun ang pinaka-importante, yung windshield mo sa harap. So hintayin natin tumatuyo, then pakita ko sa inyo paano tanggalin. So ganito yung mangyayari sa kanya. Ano pa lang to, 10 minutes. So maghintay pa ako ng another 5 to 10 minutes. Pero medyo hazy na siya eh. Yan. So after 15 minutes, ganito yung itsura niya guys. Yan. So pupunasan ko na ng basang-basahan. Damp lang. So ang goal mo rito, matanggal mo yung yung pinatong mo na stain guard. Pupunasan mo lang siya ng pupunasan. So may dalawang basahan, yung isa rin damp, basa lang. So malilipat yung konting residue dun sa basahan mo, kaya iba yung feel ng basahan mo pagkatapos mo punasan to. Yan, pag medyo crystal clear na siya, punasan mo ng tuyo. Pag medyo may nakita ka ng clear na area, pwede mo na punasan ng tuyo. So pag binuhusan mo yung ng tubig, ganito yung tsura niya. So dudulas lang. So yun to yung basahan, punasan mo na siya ng punasan hanggat mawala yung residue. Balik nyo yung itsura nung malinis na. Ito yung isa. Makita nyo. So ganyan yung difference nya. Yes. So once makintab na siya, after mo apply yung stain guard, wag mo muna gamitin sa labas. Park mo lang mga kalahating araw para kumapit ng husto yung stain guard. Tapos wag ka muna mag-wiper nun. So kung maulan, wag mo muna gamitin sa sakyan kasi mapapa-wiper ka nun eh.
So wag kang mag-wiper kasi matatanggal lang yung nilagay mo. So hintayin mo lang siya matuyo pa. Mas matagal or kung isang buong araw mas maganda. So further ask questions. So pwede ba siya dito sa side mirror? Dito. So pwede rin siya i-apply dito. Pero make sure na wag mo i-apply sa paint. Kasi pag in-apply mo sa paint, masisira yung top coating niya or yung finishing coating nitong paint. So wag mo siyang i-apply dito. Dito sa salamin wag na rin. Kung glass yung ano mo, yung headlights mo, yung headlights cover, okay lang. Tapos tuwing kailan ko ba siya na-apply? So every 6 months guys. So ang gawin mo, ang suggestion ko, June apply ka kasi June, July, August, September, October, November, December. So hanggang December, ito yung mga rainy seasons natin eh. So apply mo siya ng June. Tapos pagdating ng December, January, apply ka ulit. Para hanggang June meron ka ulit. So ganun yung application ko. Tapos make sure lang pag nag-apply kayo, gaya nung tinuro ko kanina sa application, dun sa stains out, once matuyuan kayo nun dito, mag-iiwan nyo ng dumi, may iwan din nyo at the same time yung rain marks or yung water marks. So as much as possible, wag kayo matutuyuan. Tapos ito namang yung stain guard. So punasan nyo lang na maayos. Basta punasan nyo ng pinang-damp na basahan. Tapos pag medyo clear na siya, punasan mo na ng tuyo. Tapos once crystal clear na siya, okay na yun. Ayan. So kung may questions kayo, comment nyo lang dyan sa baba, try ko sagutin agad. So yun lang guys, thank you so much for watching.